Hindi pala lahat BrahMos, at mas malaki ang plano ng Pilipinas kaysa sa akala natin. May isang mahalagang detalye sa modernization ng Armed Forces of the Philippines na maaaring nagbago sa paraan kung paano natin tinitingnan ang coastal defense capability ng bansa. Sa unang tingin, parang malinaw ang direksyon, BrahMos ang magiging pangunahing sandata ng Pilipinas laban sa mga barkong maaaring pumasok sa ating maritime territory. Pero paano kung hindi pala BrahMos ang magiging sagot sa lahat? At paano kung ang target ng Pilipinas ay magkaroon ng mas maraming anti-ship missile batteries, pero gagamit ng iba't ibang missile system para makuha ang numerong kailangan, habang pinapanatili ang gasto sa mas manageable na antas? At hindi lang missile systems ang lumalabas na posibleng palakasin. Kasabay nito, lumalabas din ang interes ng Philippine Army sa mga Japanese armored vehicle, kabilang ang Type 16 Maneuver Combat Vehicle at maging ang Type 10 Main Battle Tank. Kung magkakatotoo ang mga planong ito, maaaring hindi lamang simpleng dagdag kagamitan ang nakikita natin. Maaaring ito ay bahagi ng isang mas malawak na pagbabago sa paraan ng Pilipinas sa pagbuo ng sariling defense architecture. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Noong nakaraang taon, lumabas ang mga ulat mula sa Indian defense media na naghahanap ang Pilipinas ng karagdagang coastal defense missile batteries. Ang naging malaking headline noon ay ang posibilidad na makakuha ang bansa ng 9 na karagdagang BrahMos batteries, bukod pa sa 3 BrahMos batteries na na-acquire para sa Philippine Marine Corps. Ang 3 battery na ito ang naging unang malaking hakbang ng Pilipinas tungo sa pagkakaroon ng modernong land-based anti-ship missile capability. Ang BrahMos ay isang supersonic cruise missile na may maximum range na humigit kumulang 270 kilometro, at dinisenyo para sa mabilis at malakas na pag-atake laban sa maritime targets. Kaya madaling isipin na kung gusto ng Pilipinas ng mas maraming coastal defense batteries, BrahMos din ang kukunin sa lahat ng pagkakataon. Pero dito nagiging interesante ang bagong development. Ang tinutukoy na 9 na karagdagang batteries ay mas magandang tingnan bilang target na bilang ng anti-ship missile batteries, at hindi kinakailangang 9 na BrahMos batteries. Ibig sabihin, maaaring magkaroon ng Pilipinas ng mixed coastal defense force. May BrahMos, may iba pang anti-ship missile systems. At posibleng kasama rito ang Japanese Type 88. Bakit mahalaga ang Type 88? Noong balikatan 2026, unang pagkakataon na nagsagawa ang Japan Ground Self-Defense Force ng live fire demonstration ng Type 88 surface-to-ship missile system sa Pilipinas. At hindi lamang ito simpleng pagpapakita ng armas. Ginamit mismo ang missile system sa maritime strike exercise at tinamaan nito ang isang decommissioned Philippine Navy vessel sa Northern Luzon. Ang Type 88 ay mas lumang Japanese anti-ship missile system kumpara sa mas bagong mga missile na kasalukuyang develop ng Japan. Ito ay subsonic at may reported range na nasa humigit kumulang 100 hanggang 180 kilometro, depende sa configuration. Mayroon din itong warhead na humigit kumulang 225 kilo. Kung ikukumpara sa BrahMos, mas mababa ang bilis at range nito. Pero hindi naman kailangang maging kasing lakas ng BrahMos ang bawat missile para maging kapaki-pakinabang. Dahil ang tunay na tanong ay, ilang launchers at batteries ang kailangan ng Pilipinas para maprotektahan ang napakalaking maritime territory nito? At dito maaaring maging attractive ang Type 88. Noong Mayo 2026, kinumpirma ng Japan at Pilipinas na pag-uusapan ang posibleng export ng surface-to-ship missiles mula Japan patungo sa Pilipinas, at isa sa mga kandidatong sistema ang Type 88. May isang malaking advantage dito. Kung makakakuha ang Pilipinas ng Japanese systems mula sa existing stocks o sa transfer arrangement, maaaring mas mabilis at mas mura itong paraan upang madagdagan ang bilang ng coastal defense batteries kumpara sa pagbili ng malaking bilang ng bagong build, high-end missile systems. Kaya posibleng ganito ang magiging konsepto. Hindi kailangang pare-pareho ang missile. Ang mahalaga ay sapat ang bilang ng batteries, sapat ang coverage, at konektado ang mga ito sa reconnaissance, radar, command and control at targeting network. Sa ganitong setup, maaaring gamitin ang BrahMos para sa mga lugar kung saan mahalaga ang mas mataas na speed at range, habang ang Type 88 o iba pang anti-ship missile ay maaaring gamitin para dagdagan ang density ng coastal defense. At mas mahalaga pa rito, hindi magiging dependent ang Pilipinas sa iisang supplier lamang.
Pero ang missile cooperation ay maaaring maliit lamang na bahagi ng lumalawak na defense relationship ng Pilipinas at Japan. Dahil may isa pang nakakagulat na development. Hindi lamang missiles ang tinitingnan ng Philippine military, pati armored vehicles. Ayon sa mga ulat mula sa Japanese defense media at iba pang defense publications, nagpakita ng interes ang Philippine Army sa Japanese land-based military equipment, kabilang ang Type 16 Maneuver Combat Vehicle at Type 10 Main Battle Tank. At may magandang dahilan kung bakit interesante ang dalawang platform na ito para sa Pilipinas. Unahin natin ang Type 16. Ito ay isang 8x8 wheeled combat vehicle na armado ng isang 105mm cannon. Ang pangunahing advantage nito ay mobility. Hindi ito kasing bigat ng traditional main battle tank, kaya mas madali itong i-deploy sa iba't ibang lugar. Para sa isang archipelagic country tulad ng Pilipinas, napakahalaga nito. Hindi lahat ng tulay, kalsada, port at transport infrastructure natin ay dinisenyo para sa mabibigat na main battle tanks. Kaya ang isang mas magaan at highly mobile na armored platform ay maaaring magkaroon ng malaking operational advantage. Sa Balikatan 2026, aktwal na nakita ng Philippine Army ang Type 16 sa Philippine environment, kabilang ang maneuver at live fire activities. Ibig sabihin, hindi na lamang ito concept sa brochure. May pagkakataon ng makita ng Philippine Army kung paano gumagana ang platform sa ating terrain at klima. Pero mas nakakagulat ang ikalawang platform, ang Type 10 Main Battle Tank. Ang Type 10 ay may 120mm main gun, advanced fire control system at autoloader, habang ang combat weight nito ay nasa humigit kumulang 44 na tonelada. Mas mabigat ito kaysa Type 16, pero mas magaan pa rin kumpara sa maraming modern main battle tanks na lampas 50 tonelada. At dito pumapasok ang isang malaking Philippine problem. Infrastructure. Kung mayroon kang magandang main battle tank pero hindi mo ito madaling maipasa sa tulay, kalsada o transport network ng isang isla, limitado ang tunay nitong operational value. Kaya maaaring maging mahalaga sa Philippine Army ang combination ng mobility at firepower. Bakit ngayon? May isa pang factor. Ang Philippine Army ay may existing Sabra light tank program mula Israel, ngunit nagkaroon ng delay sa delivery ng mga natitirang units. Dahil dito, lumalabas ang posibilidad na kailangan ng Army ng ibang options para sa long-term armored capability. At dito nagiging interesting ang Japan. Sa halip na isang supplier lamang, maaaring magkaroon ng Pilipinas ng iba't ibang options. At kung susuriin natin ang dalawang topic sa video na ito, mapapansin natin ang isang common pattern. Sa missiles, hindi kailangang puro BrahMos. Sa armored vehicles, hindi kailangang puro Sabra. Ang Pilipinas ay maaaring unti-unting lumipat sa isang mixed capability approach. Ibig sabihin, iba-ibang platforms ang ginagamit depende sa mission, terrain, budget at operational requirement. At para sa isang bansang binubuo ng libu-libong isla, may malaking logic ito. Kung pagsasamahin natin ang mga development na ito, mas malinaw ang isang direksyon. Ang Pilipinas ay hindi lamang naghahanap ng mas maraming armas. Hinahanap nito ang mas maraming layers ng defense capability. Sa coastal defense, maaaring magkaroon ng BrahMos bilang high-end supersonic strike capability, habang ang ibang anti-ship systems gaya ng Type 88 ay maaaring magdagdag ng bilang at geographic coverage. Sa ground forces naman, maaaring pagsamahin ang wheeled direct fire platforms tulad ng Type 16 at mas heavily armed platforms tulad ng Type 10, depende sa magiging resulta ng evaluation at acquisition process. At ang pinakamahalaga, hindi pa final ang lahat ng ito. Ang Type 88 export ay nasa discussion stage pa rin, habang ang Type 16 at Type 10 ay dapat ding ituring bilang potential options at hindi pa confirmed acquisitions. Kaya hindi natin dapat sabihing bukas makalawa ay may Japanese missiles at tanks na agad sa Philippine inventory. Pero ang direction ay malinaw. Mas lumalawak ang options ng AFP. At habang lumalawak ang options, mas nagiging posible para sa Pilipinas na bumuo ng defense force na hindi nakadepende sa isang missile, isang tank, o isang supplier lamang. At marahil ito ang pinakamahalagang punto sa lahat. Ang tunay na goal ay hindi ang magkaroon ng pinakamaraming BrahMos. Hindi rin ang magkaroon ng pinakamaraming tanks. Ang goal ay magkaroon ng sapat na kakayahan, sapat na coverage,
at sapat na flexibility para maipagtanggol ang isang bansang binubuo ng napakaraming isla at napakalawak na maritime territory. Kung magtutuloy-tuloy ang defense cooperation ng Pilipinas at Japan, maaaring ang Type 88 ang unang hakbang lamang. At kung susundan ito ng Type 16, Type 10, iba pang Japanese equipment, at mas integrated na sensors at command systems, maaaring mas malaki pa ang magiging epekto nito sa AFP modernization kaysa sa isang missile acquisition lamang. Kaya ang tanong ngayon ay hindi na lamang, ilang BrahMos ang makukuha ng Pilipinas? Mas magandang itanong, anong klaseng layered coastal at ground defense force ang gustong buuin ng Pilipinas sa susunod na mga taon? At kung pagbabasehan ng mga development ngayon, mukhang mas marami ang options kaysa sa unang akala natin. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong mga update at analysis tungkol sa Philippine Defense Modernization, siguraduhin i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod nating updates. At sabihin ninyo sa comments, mas gusto ba ninyo na dagdagan ng Pilipinas ang BrahMos, o mas magandang magkaroon ng mixed anti-ship missile force na may BrahMos at Japanese Type 88?